Siya si James, isa siyang empleyado. Magkano sweldo niya? 35,000 pesos. Ang expenses niya every month ay 25,000, nagsisave din siya ng 5,000 at nag-i-invest ng 5,000 pesos every month. Bakit siya nag-iipon at nag-i-invest ng ganun kalaki? Kasi gusto niya makapagpatayo ng sariling bahay at makabili ng sariling sasakyan. Masinop si James sa paghawak ng pera, kaya sa loob ng 20 years, nakapagpatayo siya ng bahay na worth 2 million pesos at nakabili din siya ng sasakyan worth 1 million pesos. May sobra pa siyang 300,000 pesos na iniwan niya sa bangko as emergency fund. Makalipas ang 1 taon, may di inaasahang nangyari. Biglang tinamaan ng cancer si James. Magkano ang kailangan para sa pagpapagamot? 1.3 million pesos. Buti na lang, may 300,000 pesos siyang ipon, pero hindi ito enough para makapagbayad ng treatment. 1.3 million minus 300k, ibig sabihin, may 1 million pesos pa siyang kailangang bayaran. Saan kukunin ni James ang 1 million? May tumulong sa kanya kaya nabawasan ng 20,000 pesos ang hospital bills niya. Pwede rin siya manghingi ng tulong sa mga kamag-anak o politiko. Sabihin na nating makakalikom siya ng 100,000 pesos. Hindi pa rin sapat. Naisip ni James, pwede niyang ibenta ang sasakyan. Kaso, hindi na niya ito mabebenta ng same price kasi nga second hand na. May nag-alok lang ng 500k. Dahil kailangan na niya ng pera, tinanggap na lang niya ito. Hindi pa rin sapat. Buti na lang, may bahay siya. Pwede rin niya itong ibenta. Pero, alam niyo ba, hindi niya kailangan gawin yun. Hindi niya na kailangang ibenta ang bahay o manghingi ng tulong. Bakit? Kasi 20 years ago pa lang, isinama na niya sa gastos ang health insurance. Ang coverage ng health insurance niya, 1.5 million pesos. Bukod pa rito, may HMO din siya mula sa trabaho na sasagot ng 150,000 pesos. Na-cover ng insurance ang buong 1.3 million pesos na kailangan ni James para sa gamutan. At dahil may sobra pang 350,000 pesos, nagamit pa niya ito para sa follow-up check-up at recovery. Hindi niya na kailangang galawin ang 300k na ipon. Hindi rin niya kailangang ibenta ang bahay o sasakyan. All because isinama na niya sa expenses ang pagbabayad ng insurance. Ang point ko dito is, kapag kumuha ka ng health insurance, hindi lang ibig sabihin ito ay may pambayad ka sa ospital. Ibig sabihin din ito, hindi mo kailangang galawin o isakripisyo ang mga pinaghirapan mong ipundar, at tulad ng sasakyan, bahay, lupa, at ipon.